I believe we are all blessed, no? I just want to read this verse, no, sa Psalm 23 verse 6. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. So before we sing, no, I just want us to take this very moment as we stand here today. At the end of another year, I want you to look back. Look back, really look back sa goodness ni God sa buhay niyo. Because if we really look back, there's only one reason we're still standing this morning. God has been good. Amen? God has been faithful. Amen? Through every high and every low ng buhay natin, in every unexpected blessings, in every difficult season, the Lord was there. Steady, unchanging, and faithful. Hallelujah. May mga moments tayo this year na parang hindi na natin alam kung paano yung magiging outcome, kung paano na nga ba, no? Times we were overwhelmed, tired, confused, and even broken. But here in Psalm 23 verse 6 remind us, God's goodness and mercy will follow us all the days of our lives. So church, that's exactly what happened this year. God's goodness followed you. God's goodness carried you. He has sustained you. So today, before we worship, I just want you to take this moment to remember His provision, remember His protection, remember His peace. Remember the doors that was opened for us, and even the doors were closed for our good. God has been faithful, church, in every season. And the same God who carried us this year is the same God who goes before us into the next. Amen? Amen. Amen. So as we worship, no, we are responding to a faithful God, a good God, a God who never left and a God who never fails. Hallelujah. So come on, church, with grateful hearts. I want you to thank Him for what He has done sa buhay mo. I encourage everyone to worship. I don't know how you worship, whether through your songs, no, your words, through dancing. I just want you to thank Him for what He has done in your lives. Come on, church, let's open our mouth. Let's praise Him. Hallelujah, Lord, we thank you. We thank you, God, for you are a good, good Father. Hallelujah, thank you, Jesus. We worship you, Lord God. We welcome you in this place.
greatness. We dance in your freedom, awaken alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high, oh God. You have done great things. Oh, hero of heaven, you conquer the grave, free every captive and break every chain, oh God. You have done great things. Hallelujah! Bigyan nga po natin ng isang malakas na palakpak ang ating Panginoon. Thank you, Lord God, for you are good, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you, God. We welcome you in this place, Lord God. Pour out, Lord God. Pour out your Holy Spirit, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Thank you, Lord. Call you faithful for the promises you've kept and every need you've met. Lord, I'm so grateful. You were with me every step, and I never will forget. When I think of how you bless me, how your hand has never let me go. You never let
Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for your goodness, for your faithfulness, Panginoon, sa buhay namin, Lord God. We will continue, Lord, to lift up your name, Panginoon, in this place, Lord God, and in our lives, Lord God. For you, Lord God, deserve it, Lord God. You deserve all the glory and all the honor, Panginoon. Wala nang iba, Lord God. Ikaw lamang, Panginoon. Ang aming itataas, Lord God. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Come on, church, let us sing. You're the name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God.
presence of our God. Hallelujah. Yes, Jesus. Jesus. Glory, glory, glory. Sing from your heart. Come on, church. Sing from your heart. Oh, oh, oh. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, so Lord, wala pong ibang pinakadakilang pangalan, makapangyarihan, kundi ang pangalan mo, Jesus. Patuloy mo, Panginoon, ipinararanas, Panginoon, sa bawat araw, aming mga buhay, maging sa mga sitwasyon, kagandahan o kagandahan, ang kadakilaan mo, ang mo ay nananatili, Panginoon, sapagkat kalikasan mo, katangian mo, ang pagiging mabuti at dakila na tarapat, Panginoon, ng iyong pangalan ay patuloy na maitataas at maitatanghal na ito, Panginoon. Mula sa mga tinig at awit, Panginoon, na nagmumula sa puso ng mga nananambahan ng iyong mga anak sa lugar ito, God. Lord, patuloy ka naming pinararangalan, patuloy ka naming sinasamba, patuloy ka naming pinapasalamatan, Panginoon. Hallelujah, ikaw ang dakilang Diyos na karapat-dapat, Panginoon, na pag-alayan ng lahat ng pagsambang ito, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, ang pananambahang ito, kumilos kang patuloy sa aming kalagitnaan. Ipuin mo ang bawat puso, Panginoon, na narito. Maging kasama namin, Panginoon, sa online, O God. Marami pong salamat, O Diyos. Sa iyo namin, Panginoon, binabalik ang lahat ng papuri at parangal, Panginoon. At naniniwala kami na kami pinagpala mo sa umagang ito. Sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng malakas sa Amen. Amen and Amen. Glory to God. Sige po, tayo po'y makakaupo na po sa umagang ito. Amen. So maraming salamat sa ating worship team, no? Ayan. Thank you sa inyong pangunguna sa ating pananambahan, sa ating pag-aawitan sa umagang ito. At sa lahat po ng mga nasa online, so salamat po sa pagsama sa ating gawain sa oras na ito. At sa lahat ng mga nagpunta sa bulwagang ito, bumiyahe ng malayo, naglakad, sumakay. So the Lord is good. Amen? Mabuti po ba ang Panginoon? Ayan. Pwede ba sabihin niyo sa katabi niyo, napakabuti ng Diyos? Amen. Ayan. Ang sarap, no? Ang sarap mapakinggan at maramdaman ang kabutihan ng Panginoon. Amen. Sapagkat ang Diyos ay patuloy na gumagawa ng mga kabutihan sa buhay ng bawat isa sa atin, sa bawat pamilya, sa ating mga hanap buhay, sa ating negosyo, no? Ang Diyos ay patuloy na naghahayag ng kanyang kabutihan sa oras na ito. Amen. So, excited po ba tayo sa umagang ito? Ayan, dahil next week ay atin na pong tawag dito, Christmas celebration, tama ba? Ayan, so yung po mga naghahandang magpatay ng kanilang mga kamanukan at kababuyan, painumin nyo muna ng losartan, 1 linggo bago nyo litsunin. Para pag kinain ng kapatiran, hindi sila high blood din. Kasi nauna. Praise God. So ako po'y masaya sa umagang ito dahil meron po tayong tagapagsalita, no? Amen. So meron po tayong guest speaker today and ako po'y masaya na ipakilala, no, ang ating pong lingkod ng Diyos na ito. No, siya po ay from Win, Singapore, no? Pero bago natin ipakilala itong ating tagapagsalita, welcome muna natin si Pastor Mar, syempre. From Win, Singapore. So kasama yan. So
galing ng Singapore. Ako din po yung nanggaling ng Singapore 2 years ago. Hindi po. Joke lang po yan. Okay, so thank you, Pastor Marno. Nakarating ka. So, ayan no, ang ating pong tagapagsalita ay nagmula po sa Win Singapore, and he is one of the pastoral team of Pastor Butch. No, sino po nakakilala kay Pastor Butch? Nakakatanda. No, yung ating international overseer. And sabi niya kanina ni Pastor ay 29 years na siyang naninira ng kanyang pamilya sa Singapore. Wow. No, sabi nga ay napakabuti ng Panginoon dahil nung ako po nakarating ng Singapore, parang sabi ko, Lord, parang gusto ko rin tumira dito. Yung isa sa mga anak ko. Sabi ko, ayoko na sa New York, pero bago mag-New York, mag-Singapore na muna. Ayan, okay. Joke lang po. So, 29 years na po silang naninirahan sa Singapore. And nandito po siya po dahil po sa kanyang work-related. No? Siya po ay IT. Tama ba, Pastor? No? IT? No? Sino dito mga IT dito? Ayan, so wala. Okay, so meron po siyang isang asawa at 4 na anak. Hindi ako nagkakamali. Ayan. So, welcome po natin ang ating pong tagapagsalita. Walang iba kundi si Pastor Ariel Casala. Amen. Good morning po, church. Magandang umaga po sa inyong lahat. Just give me some time to set up. Kasi po nung Sunday po, nung kinausap po ako ni Pastor Sunny, at sinabi niya po sa akin, Pastor, pwede ka bang mag-share next Sunday? So wala po akong kadala-dalang iPad. Ang gamit ko po ay laptop. So please bear with me for a minute habang prepare ko lang po yung aking isi-share ngayong umaga. Okay, so ako nga po si Brother Ariel from Wing Singapore, 29 years nang naninirahan, kagaya po ng sinabi ni Pastor Sunny. And before everything else, maraming salamat Pastor Sunny, Sister Marisa, and for the rest of the pastoral team for the privilege to share sa congregation this morning. And on behalf of Wing Singapore, we extend our thanks din, para sa kapatiran natin dito sa Winsukat. And gaya na nasabi na Pastor Sunny, I've been 29 years in Singapore. I arrived there January 1996. So January next year, 30 years na po ako sa Singapore. Meron po akong 4 na anak, 3 lalaki. Ang bunso ko po ay babae. Yung 3 ko pong anak na lalaki ay mga Singaporean na po. Dahil po sila ay nag-serve sa military. Pagkatapos po nila mag-serve, naging Singaporean na po sila. At yung bunso ko pong anak ay babae, 17 years old. Ako po ay nasa IT. Nandito po ako ngayon sa Pilipinas dahil po sa aking work. And then after that, babalik po ako ng Singapore bukas. And then after that, early January, pupunta naman po ako sa Dubai dahil doon po talaga yung aming headquarter. Meron lang po kami mga tao rito na kailangan ko lang ayusin at mga gawain. So ako po ay isang head of IT ng kumpanya na pinapasukan ko po. Ginagawa po namin sa mga payments. Yun po ang nature ng aking trabaho. Okay po, so let's go to our sharing this morning. So may tanong po ako sa inyo. Is God good? Amen? God good talaga. Why? Bakit? Bakit nyo nasabing mabuti ang ating Panginoon? Yung first slide po. Kasi di ba lagi natin sinasabi sa church service natin, ito automatic na sa atin to. God is good. And all the time, bakit? Bakit nyo nasabi yon?
Ano ba ang pag-intindi natin o ang pang-unawa natin pag sinabi natin, mabuti ang Diyos? Mabuti ba siya dahil sa mga blessings na natanggap natin? Mabuti ba siya dahil may maganda tayong trabaho? Mabuti ba siya dahil wala tayong mga problema? Kaya ba natin nasasabi na mabuti ang Diyos? Alam ba natin na ang pagiging mabuti ng Diyos, ito ay ang kanyang attribute o katangian? Alam natin yon. Pero ang tanong, gaano nga ba kabuti ang Diyos? At bakit natin nasabi na mabuti siya? Alam ba natin ang extent ng kabutihan ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin? Sabi nga ni King David sa pangalawang slide, no? Mababasa natin to sa Psalms 119, verse 68. Ito ang sabi ni King David, "You are good and do only good." Sabi niya dito, ikaw ay mabuti at ang lahat ng iyong gawa ay mabuti. Okay? Now, ang pagiging mabuti o ang pagiging katangian ng Diyos na pagiging mabuti, ito ay karakter niya. Ito ay karakter ni Lord. God's goodness is the highest possible level of goodness that we can even imagine. It is even beyond us. Hindi natin matarok actually kung gaano ang kabutihan ng Diyos. Hindi natin ito ma-explain talaga ng maigi, no? Dahil ang kabutihan ng Diyos ay napakalawak. Hindi natin maarok. We can't even imagine how good God is. He is the ultimate good. He is the ultimate good at wala nang ihigit pa sa kabutihan ng ating Diyos. Kaya nga, He deserves the highest praise, di ba? Dahil sa kabutihan niya. Kaya nga, sumisigaw tayo minsan, hallelujah. Sa next slide po yan. Ang hallelujah po, yan po ang Hebrew word na praise the Lord. Oh, pag sinasabi po natin hallelujah, sinasabi lang po natin, praise the Lord. Purihin ka Diyos sapagkat ikaw ay mabuti. At tuwing tayo umaawit, sumisigaw ng hallelujah, dinideclare natin ang kabutihan ng Diyos. Tama po ba? We glorify God. We give glory to the King of the universe, to the King of the Most High God. Dinideclare natin ang kabutihan niya. Dinideclare natin ang kabutihan niya sa ating buhay. Parang sinasabi natin, Lord, wala kang katulad eh. Ikaw lamang ang dapat sambahin. You deserve the highest praise. Ikaw lamang ang dapat naming sambahin. Ikaw lamang ang dapat naming papurihan sapagkat you are worthy to be given the highest praise. Amen po? At dahil ang pagiging mabuti ay siyang katangian ng ating Panginoon, at ang lahat ng gawa niya ay mabuti, gaya nga ng sinabi ni King David, ang lahat ng gawa niya ay mabuti. Kaya nga ang Panginoon ang siya nagbibigay sa atin ng mga kailangan natin. God provides all our needs. He heals. He gives grace. He gives mercy. He forgives. At ang pinakamahalaga sa lahat, mahal niya tayo. Ganon kabuti ang ating Panginoon. All these points goes back to God's goodness. Ganon kabuti ang ating Panginoon. Ngayon po, ang title ng ating conversation ay Unfailing Goodness. Unfailing Goodness. Ang walang hanggang kabutihan or walang kapantay na kabutihan ng Diyos. Yan po sa Tagalog. At ang teksto po natin ay taken sa Book of Lamentations chapter 3 verses 18 to 23. No? At if there's one overarching truth or message na gusto kong na tayong lahat ay mauwi at matandaan niya yung umagang ito, ay ito. So next slide po. That in every despair, God's goodness prevails.
Basahin po natin ang sabay-sabay. In every despair, God's goodness prevails. Sa Tagalog po, sa bawat pighati, ang kabutihan ng Diyos ang magwawagi. Amen? Sa bawat pighati, ang kabutihan ng Diyos ang magwawagi. Now, lahat po tayo, habang nabubuhay sa mundong ito, nasasaktan. Tama po ba? All of us po, no one is excused. Lahat po tayo will experience suffering, pain, and despair habang tayo nabubuhay. We will all go through hardships, painful experiences, and circumstances. Because we all still live in a broken world. Yun po ang dahilan bakit tayo nagkakaroon ng pain, ng suffering. It's because tayo po ay nabubuhay dito sa mundong ito. At ang mundong ito ay broken po. At habang tayo nabubuhay sa mundong ginagalawan natin, maraming mga pagkakamali na tayo ay magagawa. Iba po yung namumuhay sa kasalanan at iba po yung nagkakasala. Tayo po, hindi na po tayo dapat namumuhay sa kasalanan dahil tayo po ay nakay Kristo na. Pero habang tayo narito, nagkakasala pa rin po tayo. Every day, we still make mistakes. Every day, we still make errors. Pwede pong maling mga desisyon na ginawa natin na nagdulot ng kasakitan sa atin because ito po ang consequence ng ating mga maling desisyon. Mga sitwasyon na pwedeng out of our control. Kaya tayo nasasaktan. O dahil po tayo nasaktan, dahil may mga tao palang galit sa atin na mayroong bad intentions na gusto tayong saktan. Yun lang po yung mga example kung bakit tayo nagkakaroon ng suffering, bakit tayo nagkakaroon ng kasakitan sa mundong ito. At lahat po ng ito ay pwede magdulot sa atin ng anger. Lahat po ng ito pwedeng magkaroon sa atin ng pag-question sa ating Panginoon. Lord, bakit ako? Bakit mo naman binigay sa akin to, Lord? Naninilbihan naman ako sa iyo. Faithful naman ako sa iyo. Bakit nagkakaganito? Bakit kung kailan naging Kristiyano ako? Doon pa yata dumami ang problema ko. Sabi nga 'di ba sa kanta? Why do we always hurt the ones we love? Kung mahal mo ako, bakit ako nasasaktan? 'Di ba? Where are you, Lord, sa panahon ng kailangan kita? Nagkakaroon po tayo ng questioning, no? Now, sa mga sitwasyong ito po, na habang tayo dumaraan sa mga pagsubok, nagkakaroon po tayo ng problema, tandaan po natin, hindi po yan kaloob ng Diyos na mangyari sa ating buhay. Hindi po yan kaloob ng Diyos na tayo ay magdusa, na tayo ay mag-suffer, o tayo ay masaktan. Tandaan po natin, hindi po ginusto ng Diyos na mangyari yan sa buhay natin. Bakit? Kasi mahal nga niya tayo eh. Kung gusto ng Diyos yan, edi parang mali na yung sinabi ni King David na you are good and do only good. Ang nangyari po kasi, God allows all these things to happen sa ating buhay because He will not interfere with man's free will. Meron po kasi tayong free will eh. He will not interfere with man's free will o ang kakayahan at kalayaan ng mga tao na mamili kung ano ang gusto nilang gawin, mabuti man o masama. So, yun po ang kadahilanan. No? At malimit po kasi, we make bad choices and we make bad decisions na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya po tayo nasasaktan or nagsasuffer. Tama po ba? Pero ito po ang good news. Ito po ang good news, no?
God will never leave us nor abandon us. Yun po ang good news. Hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo pababayaan. Because His goodness and His love for you and me will always prevail. Yun po ang laging tandaan natin. At siya ang magbibigay sa atin ng kalakasan, siya ang magbibigay sa atin ng way upang malampasan natin anuman ang mga pagsubok o sitwasyon na pinagdadaan natin. Amen? Ganyan po kabuti ang ating Panginoon. Nasa gitna ng mga pagsubok, sa gitna ng mga problema natin, nandyan po ang ating Panginoon. Dahil sabi nga natin, because in every despair, God's goodness prevails. Amen? No matter how chaotic or problematic yung ating mga problema, in the end, ang kabutihan ng Diyos ang siyang mamamayani at siya ang magbibigay sa atin ng way para po tayo ay iangat. Amen? Ganyan po kabuti ang ating Panginoon. Wala pa po tayo sa text natin. Introduction pa lang po yun. So bear with me, mga 1 oras pa tayo. Joke lang. Now, ang text pa natin ay taken from Lamentations, from the book of Lamentations. Now, just to give you a background of the book of Lamentations, ang book po ng Lamentations ay sinulat ni Prophet Jeremiah between 586 and 575 BC. No? Si Prophet Jeremiah po ay tinawag nating the weeping prophet, yung umiiyak po na propeta. Kaya po siya umiiyak dahil po dyan sa nakikita nyo. Nang bumagsak at natalo ang Israel at sinakop sila ng mga Babylonians. Ito po ay basically dinidescribe yung fall ng Israel, ang fall ng city of Jerusalem, at ang pagkasunog ng Solomon's Temple. Diyan po ay, ito po ay sinunog at sila po ay na-exile. Sinakop po sila ng mga Babylonian. At iyon po ay inalaw ng ating Panginoon na mangyari sa kanila, no? Now, dito rin po sa book ng Lamentations ay pinakita kung gaano ang mga Israel, ang mga taga-Israel ay pinahirapan. They were tortured. Ang mga kababaihan po nila ay nilapastangan or ni-rape. At nagkaroon po ng starvation, lawlessness, wala pong batas na namamayani sa bansang Israel. Lahat po sila ay gumagawa ng masama during that time. Kaya po si Jeremiah ay nalulungkot nung nakita niya yung nangyari sa kanyang bansa. Pero ang magandang balita dito, no? Kahit dinidescribe ni Jeremiah yung kanyang desperation, yung kanyang lungkot, yung kanyang anger and bitterness sa gitna ng tragedy na nangyari sa bansang Israel, makikita pa rin natin, no, sa libro ng Lamentation na he had not lost hope. Bakit? Jeremiah had not lost hope. Bakit? Dahil naalala pa rin niya ang kabutihan ng Panginoon sa kanilang bansa. He remembered all the goodness, all the good things that the Lord had done for them. At yun ang pinanghihawakan niya. Na ang Diyos ay mabuti at ang lahat ng ito ay malalampasan namin. Sabi nga, no, simula natin sa verse 18, ang sabi ito Jeremiah, I cry out, my splendor is gone. Everything I had hoped for from the Lord is lost. Umiiyak si Jeremiah. Sa Panginoon ang sinasabi niya to. Nung nakita niya nangyari sa Jerusalem, ang pakiramdam niya, inabandona na sila ng ating Panginoon, no? Bakit? Bakit kaya natin na umiiyak si Jeremiah dito? Well, probably si Jeremiah may mga kamag-anak, mga kaibigan na namatay at maaring
pinahirapan at pinurasahan ng mga Babylonian. Hindi po yan nababanggit, pero dahil nga po kung gaano kalupit ang mga Babylonians noon, maraming ganyan po kalupit ang sinapit ng bansang Israel. So siya'y umiiyak at nalulungkot dahil probably may mga kamag-anak at mga kaibigan siyang namatay. Maring yung iba, ni-rape at tinorture pa. Kaya po siya umiiyak. Kaya sinabi niya, my splendor is gone. Everything that I hope for from the Lord is lost. Masisense natin sa statement na ito na Jeremiah, yung kanyang anguish. Yung sakit na nararamdaman niya nang sinabi niya ito. Dahil sa mga oras na ito, ang feeling niya, pinabayaan na sila ni Lord Nung nakikita niya yung kahirapan na pinagdadaanan ng kanyang bansa, yun ang nararamdaman na Jeremiah, sakit. Umiiyak siya sa sakit. Ang pakiramdam niya, the Lord has abandoned us. Pinabayaan na kami ng Panginoon. And he continued, sa next verse, sa verse 19. Ang sabi niya, the thought of my suffering and homelessness is bitter beyond words. Grabe yung mga salita ni Jeremiah, Ramdam na ramdam natin yung sakit talaga. Ramdam na ramdam natin yung pain and suffering sa kanyang mga salita. No, mga kapatid, kagaya ni Jeremiah, it's okay for us to pour out our hearts and heartaches to the Lord. Huwag po tayong mahiya sa ating Panginoon na ilapit anuman yung mga kasakitan o sakit na nararamdaman natin. Kung gusto nating umiyak sa Panginoon, iiyak natin sa Panginoon. Wala pong problema. Si King David, ginawa nga yun Si Prophet Habakkuk, ganun din po. Umiiyak. King David nga, naglulupasay pa sa daan para ipakita lang niya yung kanyang kalungkutan. Huwag po tayo mahihiya na lumapit sa Panginoon. Pero alam niyo po ang magandang ginawa nila King David at Habakkuk, kahit sila ay umiiyak sa Panginoon, kahit kine-question nila ang Panginoon, ang ginawa nila, they still wait to the Lord. They still wait and listen to what God will say. Na kahit sinasabi nila, Lord, itong nararamdaman ko ngayon, ang sakit-sakit na Lord. Bakit mo naman sa akin ginawa to, Lord? Pero at the end of the day, nandun pa rin yung humility nila. Lord, makikinig pa rin ako sa iyo. Hihintayin ko ang sagot mo. I will wait and listen to what you will say. Ang problema lang po kasi sa atin, sometimes in our busyness, sa mga panahon ngayon, is that we don't have time to listen to what God will say. Masyado po tayo nagmamadali. Lahat po gusto natin mabili. Quick, mabilisan. Sometimes sa ating pagdarasal sa ating Panginoon, one-way communication lang. Pag nagdasal tayo, Lord, to bless mo ako, provide all my daily needs, protect me, bless me, Lord, in Jesus' name, Amen. Hindi na po natin nabibigyan ng chance si Lord magsalita at mangusap sa atin. Yun po minsan ang nangyayari o kalimitan nangyayari ngayon. That in our busyness, hindi na natin inaalaw si Lord na mangusap sa ating mga habang tayo nananalangin. I encourage every one of us, mga kapatid, it's time that we give the Lord a chance to speak to us. A chance na mangusap siya sa atin. Pakinggan naman natin kung anong gusto niyang sabihin sa atin. Learn to be still before God. Listen to what God has to say. And as we continue in verse 20, ang sabi naman dito ni Jeremiah, patuloy pa rin siyang nagagalit, na patuloy pa rin yung anguish niya. Sabi niya, I will never forget this awful time as I grieve over my loss.
sakit pa rin, ano? Andun pa rin talaga yung, yung ramdam natin, yung sakit na nararamdaman ni Jeremiah. If there's one thing that I would like to emphasize dito sa verse 20, no, it is for us not to hold grudges. Huwag po tayo magtanim ng galit. Bakit po? Because grudges robs us of our joy and inner peace. Nirarab po niya ng joy natin at inner peace. Remember, alam niyo po yung excess baggage? Di ba po ba sa airport, meron lang tayong allowed na ilang kilo lang yung pwede nating ipasok, di ba? Halimbawa, ang allowed lang sa atin 20 kilos, pero dala-dala natin 40 kilos. Hirap na hirap tayo magpalipat-lipat ng bag kung paano kayo gagawin ko rito? Hanggang yung iba, sinusuot mo na lang para magkasya. Pero ano po nangyayari? Di ba ang hirap-hirap pong kumilos? Pag sobra-sobra yung mga bagahe natin, hindi tayo makakilos ng maayos. It's very hard to move when we have excess baggage. Ganon din po dito. Kung meron tayong grudge, that is an excess baggage for us. It's very hard to move on and walk kung meron po tayong mga excess baggage because it pulls heavily on us. It pulls heavily on us. It keeps us, yung weight nito will take a toll on our health one day. Imagine nyo po, nasa party, no, nag-invite kayo, may reunion kayo, no, party. Nandun pala yung may taong galit ka. Nakita mo siya nandun din, parehas kayong nandun. Tapos sa kalagitnaan nung pagsasaya nyo, no, nakita nyo yung taong may galit kayo, yung taong may grudge kayo, ang saya-saya niya. Diba? Ang saya-saya niya, parang wala siyang problema. Tapos ikaw nandun sa isang sulok, nagmumukmuk, galit na galit ka. Eh, sino ang talo? Eh, di tayo po, yung taong may tinatanim na galit, yung taong may galit ka pala, hindi nga niya alam na galit ka pala sa kanya eh. Kaya ang saya-saya pa niya. So what happened? It robs us of our joy and inner peace. So kaya po wag po tayo mag-hold ng grudge, no? We may not forget the pain. We may not forget the pain, yung sakit na nararanasan natin. And only time can tell when that pain will subside. Only time will tell. But with God's help, mga kapatid, with God's help, and mga kapatiran, mga kaibigan na nandito sa church, mga kapatiran natin, no? We can choose to let go and let God start the healing process caused by the trauma or bad experiences na naranasan natin. If there's one thing that we should not forget, it is that don't think that God has forgotten you. Wag po nating kalimutan, wag po nating isipin na kinakalimutan na tayo ng Panginoon habang tayo ay nasa gitna ng mga problema natin. Dahil ang Panginoon po ay laging nandiyan sa tabi natin. Always remember what God did to us in the past. Kagaya ng ginawa ni Jeremiah later on. Always remember kung ano ang mga kabutihang ginawa ng Diyos sa ating buhay. Yes, there is a time for everything. There's a time for everything. There's a time to mourn and weep. Let's do that when the situation requires. Umiyak tayo when the situation requires. But while we are in that sad moment, habang tayo po ay nandoon sa kalungkutan na yon, sa lugar ng kalungkutan, at habang tayo ay nagkakaroon ng problema, God was never absent. God was never absent. He is always present. He has never left our side. And during those difficult times, lagi po siyang nandyan. At maaasahan po natin ang Diyos because He is our Abba Father, our loving God,
na hindi tayo pababayaan, and He will never leave us nor forsake us sa panahon na tayo dumaranas ng mga pagsubok. Perhaps, meron mga instances na pakiramdam natin, napakalayo ng Diyos. God is very distant from me. That He seems to be too far. Napakalayo ng Diyos, parang ang hirap mong abutin, Lord. Sa mga panahong may pinagdaraanan ako. Minsan, we even wonder, Lord, naririnig mo ba yung mga panalangin ko? Dinidinig mo ba talaga? Nakakaabot ba talaga sa'yo yung mga panalangin ko? Yung feeling na parang ang layo ng Diyos. Ang hirap kausapin ng Diyos, no? Yung hindi natin maramdaman yung presensya niya while we are experiencing pain and suffering. When we can seem to see His hand, let's trust His heart. Kung hindi natin makita or yung paggalaw ng kamay ng ating Panginoon sa buhay natin, always trust His heart. Trust His promise. Rely on the truth of His words. Because His heart, God's heart, is always for our good. Yun po ang gusto ng Panginoon. It's always for our good. Yun lang po ang kailangan natin gawin. Kasi like a loving father to his children, He will always be there to guide us and help us overcome our situation. Ganyan po kabuti ang ating Panginoon. Kaya don't get discouraged during hard times. Always press on. Because in our season of drought or dryness, He will always make a way to help us go through it. Kung tayo po ay nasa season ng drought or dryness, God will always make a way for us to go through it. Tandaan po natin, go through it. Never po sa history ng mga command ng ating Panginoon na sinabi niya sa mga anak niya na bumalik kayo or turn back. Always moving forward. Always going through the situation. Always going through the hard times. Why? Because alam niya na kaya natin yon dahil nandyan siya. He will give us the strength. He will be the one to sustain us through it all. Ganyan po kabuti ang ating Panginoon. Sabi niya, I will never leave you nor forsake you. Panghawakan natin yun. Si Christ mismo nagsabi nun sa atin eh. I will never leave you nor forsake you. What an assurance we have. Yan yung assurance natin sa ating Panginoon. And God is not a distant God. Hindi siya malayo. Ang Diyos ay laging malapit sa atin, lalo na sa panahon ng mga pagsubok natin. And His presence do not depend on our circumstances. His presence do not depend on our circumstances. His faithfulness and goodness do not depend on our feelings, failures, or fears. Ganyan kabuti ang ating Panginoon. He remains faithful to His nature, that He is good and all the things that He do are good. Na ang Diyos ay mabuti at ang lahat ng kanyang mga gawa ay mabuti. Kagaya ng sinabi ni King David kanina sa Psalms. Napatunayan na natin yan sa buhay natin. At papatunayan pa yan ng Diyos sa hinaharap natin. God will always make a way even when our eyes cannot seem to see the way. He will always make a way for us. That's His promise. Dahil ang Diyos natin ay likas na mabuti.
At higit sa lahat, mahal na mahal niya tayo. Ganyan kabuti ang ating Panginoon. And look what Jeremiah finally realized. So verses 21 to 24, Jeremiah made a 180-degree turn. Ito ang sinabi ni Jeremiah, despite yung mga rantings na Jeremiah, despite yung mga sinabi niya kanina, basahin natin kung anong sinabi ni Jeremiah dito. Yet I still dare to hope when I remember this. The faithful love of the Lord never ends. His mercies never cease. Great is His faithfulness. His mercies begin afresh each morning. And I say to myself, the Lord is my inheritance. Therefore, I will hope in Him. Wow, what a beautiful declaration of Jeremiah, no? Praise God. Sa sinabi ni Jeremiah, His mercies are new every morning. Na-remember niya yung promise ng Panginoon. Kaya sa kabila ng pagrarant niya kanina, sa kabila ng pagpupur out niya ng sama ng loob niya sa Panginoon, nakita natin, no? I still dare to hope when I remember this. Na mayroong pag-asa. The faithful love of the Lord never ends. Ganyan kabuti ang ating Panginoon. Kaya nung matapos niya pour out yung frustrations niya, ayan na. At the end, He knows there is hope. Because He remembered what the Lord God did for them in the past. Kung nirescue sila noon, Panginoon, kung gaano karami silang nirescue ng Panginoon, ganun din ang gagawin ng Diyos na pag-rescue sa kanila sa kamay ng mga Babylonians. Now, despite how many times they have fallen short and turned their back to God, despite their unfaithfulness, the Lord remains loving and faithful. Backtrack lang po ng konti. Alam niyo po ba bakit po inallow ni Lord na sakupin ng mga Babylonians? Sakupin sila ng mga Babylonians. Basahin niyo na lang po sa bahay niyo. Mababasa niyo po yan sa chapter 1 and 2. They turned to worship other gods. Tinalikuran nila ang ating Panginoon. Despite all the good things na ginawa ng Panginoon sa kanila, despite all the warnings na sinabi ng Panginoon, Israel chose to worship other gods. They chose to do evil ways. They continued to despise the Lord despite the warnings. Kaya hinayaan na po sila ng Panginoon, binigay na po sila sa kamay ng mga kaaway. Hindi po ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng mga sufferings, that it is the consequence of the choices that we do, of the choices that we make. It is the bad decisions, the bad choices that we make. That's why we are reaping the consequences of those mistakes that we did. His mercies are new every morning. Wow. Parang may reset, no? God is a God of second chances. Ganyan po ang Panginoon sa atin. Every morning, His mercies are new every morning. Yan po ang Diyos na sinasamba natin. Ganyan po kabuti ang ating Panginoon, that He will never leave us nor abandon us because He is faithful. He is full of love and grace para po sa atin. Ano po bang ebidensya pa ang kailangan natin? Para talagang maniwala tayo na napakabuti ng ating Diyos. Hindi lamang sa panahon na tayo ay masaya, hindi lamang sa panahon na tayo ay nagtatamasa ng times of abundance, but in times of trouble,
in times when we are going through difficult situations, mananatili pa rin mabuti ang ating Panginoon sa atin. The greatest evidence kung gaano kabuti ang ating Panginoon is that He sent His own Son, Jesus Christ, to die on the cross so that we can be made right with Him. So that that broken relationship na nawala ay ma-restore. Ganyan tayo kamahal ng ating Panginoon. That even the Father sent His only Son para sa atin. That's why in every despair, God's goodness will always prevail. Because He is good and do only good. And He is the only one consistent. Now, ang tanong, ano gagawin ko ngayon? What shall I do? What must I do? And here is the challenge for every one of us. Next slide, please. Here's the challenge. Trust God always and put our hope in Him. Palagi lamang po tayo magtiwala sa ating Panginoon despite all the circumstances, despite all our pain, despite all our suffering. Patuloy po tayo magtiwala sa ating Panginoon. Yun lang po ang hinihingi niya sa atin. Put our hope in Him. Masyadong magulo na ang mundo. Walang kasiguraduhan. Ngunit iisa lang po ang tandaan natin na ang Diyos hindi nagbabago. Siya ay mananatiling mabuti at laging nagmamahal sa atin. Times have changed and will continue to change. Fashions change. Yung mga damit natin nagbabago. Iba-iba ang nagiging uso. Yung pag-iisip natin nagbabago. Yung mga desisyon natin, pabago-bago tayo. Even our moods change. Di po ba? There's too much instability in this world. But only God is the same yesterday, today, and forever. Ang Diyos lang po ang hindi nagbabago. Palakpakan po natin, Panginoon, for that. He is good, and His goodness, His mercy, His grace, and His love will always prevail forever. Forever yon. Nagsasabi na walang forever, may forever sa Panginoon. Hallelujah! Sa mundong ito, consistency is a rare find. Agree? Consistency is a rare find. Wala pong consistent sa mundong ito. Pero ang Diyos lang po natin, ang siyang maaasahan natin, siya lang po ang the only one na maaasahan natin na may kasiguraduhan na siya ay patuloy na magbibigay sa atin ng kanyang pagmamahal at patuloy siyang magiging mabuti sa atin. Yun po ang kasiguraduhan natin sa ating Panginoon. And that gives us hope, mga kapatid. Something that we can anchor our faith on. That we are always eager and looking forward to a better tomorrow. Dahil meron pong magandang kinabukasan para sa atin. Pagkatapos ng mga unos na dumating sa ating buhay, there is always a calm after the storm. Because His mercies are new every morning. Gaya nga po ng sinabi ni Prophet Jeremiah. His mercies are new every morning. Meron tayong pag-asa. Meron tayong hope. Dahil po ang Diyos natin ay reliable. We can rely on our God. We can put our faith and our trust in God because God doesn't change. He remains constant. And He will always be good and will remain good. And the most important thing is, mahal na mahal po tayo ng ating Panginoon.